Okay, itong vlog ko na 'to is wala akong itatag, but nakakalungkot. It is very saddening na nino-normalize natin yung basta may pera ka, basta financially stable ka, pero yung moral and ethical values mo nawawala. So, so mas pinapabura natin yung 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 monetization sa social media, monetization sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, para in exchange of our moral principles. Tama bang nino-normalize natin na sige, okay lang yan kung may relasyon kayo, matagal naman na silang hiwalay at saka money, more money, more power. Yung masakit yan, nino-normalize natin yung pagkakaroon ng maraming pera, pero okay lang magkaroon ng kabit. Porket dinefine sa legal separation na pwedeng magkarelasyon pero yung legal pa rin kayong mag-asawa, and sige, magpapa-annulled para maging legal na yung papa-annulled niya just because para matigil na yung sustento niya sa asawa. Although sabihin na natin na baka pinapakinabangan lang o ginagatasan lang ng legal wife yung babae, ginagatasan lang ng legal wife yung lalaki o yung asawang lalaki, hindi pa rin tama na inormalize natin yung may kahihiyan din naman yung other party o yung kabit. Meron din naman dignidad yan. At may pamilya yan na may dignidad din. 'Di ba? Lagi natin sinasabi, set a good example to children or do sa mga kabataan. Yan ba makukuha natin, yan ba ang may pamamana natin sa future generation, na ino-normalize natin yung pagkakaroon ng relasyon basta maraming pera? Okay lang na maging ikaw yung present kirida o present kabit or as long na marami kang pera. Di ba? Ino-normalize nyo ba yun? I think that is very unethical. Di ba? Exchanging money for moral principles and ethics. And to think, yung ibang mga babae dyan, openly stating o openly saying na meron silang morals, nasa lugar sila, wala silang pakialam sa basher. Well, yan ang masakit dyan kasi hindi natin alam yung statement nila kung totoo. Sometimes statements got hidden meanings. So sana wag nating inormalize yung mga gano'n na okay lang na pera din yan. Madadala nyo ba yung pera sa pa nagkasakit ba kayo at mamamatay na kayo, nandun ba yung magagamot ba kayo ng pera? Masasalba ba yung kaluluwa nyo ng pera? And to think, yung mga taong nagsasabi noon is Kristiyano or Katoliko pa man din. Mahiya-hiya naman po kayo. So, yun lang po.